Hindi ako nagpunta rito para makipag-agawan sa trono. Gusto ko lang bawiin si nanay at makuha ang lunas mula sa mangkukulam na yan. At sa tingin mo ba, papayag ako sa gusto mo? Hindi ka na makakalabas ng buhay sa silid na to. Ibigay mo sa akin ang kailangan ko at aalis na kagad kami. Kailangan mo muna kaming talunin bago mangyari ang gusto mo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa isang batang prinsipe na magtataglay ng lakas ng isang ginintuang oso. Halina't ating tuklasin kung paano niya malalampasan ang lahat ng pagsubok na nakaatang sa kanyang balikat bilang susunod na hari ng kanilang kaharian, at kung paano niya tatalunin ang mga taong gusto siyang iligpit simula nung sanggol pa lamang siya. Ngunit bago ang lahat, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na Apong Isaac at The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Nung resulta, ano pong nangyari sa anak ko? Bakit siya nangingitim? Sunod-sunod na tanong ni Lilith sa kaharap niyang doktor matapos nitong suriin ang 3 buwang gulang niyang sanggol. Nang magsalita ang doktor ay nawindang siya sa naging tugon nito. Ayon dito, may sakit sa baga ang kanyang anak at hindi na magtatagal ang buhay nito. Dagdag pa nito, wala na umano itong magagawa para iligtas ang bata. Nang makaalis ang doktor, ay umiiyak niyang nilapitan ang anak at kinarga. Nang mga sandaling yun, ay walang katumbas na sakit ang kanyang nararamdaman. Hindi niya matanggap na mawawala sa kanya ang pinakamamahal na anak. Bigla siyang tumigil sa pag-iyak nang meron siyang maalala. Dali-dali siyang lumabas ng kanyang silid at nilapitan si Damian, kanang kamay ng kanyang yumaong asawa. Sunduin mo si Crispin, ngayon din mismo. Masusunod, mahal na Reyna. Kaagad itong umalis sa harapan niya para sundin ang kanyang ipinag-uutos. Habang hinihintay na dumating si Mang Crispin, ay buhat-buhat niya ang kanyang anak. Matalik na kaibigan ng kanyang lolo at kilalang albularyo at manggagamot sa kanilang lugar, ang matandang ipinapatawag niya. Umaasa siyang may magagawa ito para mabago ang kapalaran ng kanyang sanggol. Makalipas ang ilang oras na paghihintay, dumating din sa wakas ang kanyang panauhin. Kaagad itong lumuhod at nagbigay pugay nang makita siya. Ano ang may paglilikod ko sa inyo, mahal na Reyna? Lilith na lang po, Mang Crispin. Ipinatawag kita dahil kailangan ko ng tulong mo. Parang awa mo na. Gumawa ka ng paraan para humaba pa ang buhay ng aking anak. Pinatignan mo na ba ang sanggol sa doktor? Kagagaling lang ng doktor dito kanina. Ang sabi niya, may sakit daw sa baga ang aking anak at hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Muli na namang naging emosyonal si Lilith matapos maalala ang sinabi niyon ng doktor. Kung yun ang sabi ng doktor, wala na akong magagawa. Lilith, hindi hamak na mas marami silang kaalaman pagdating sa panggagamot kumpara sa akin. Marahil nga ganon, pero may mga bagay kang kayang gawin na hindi nila kayang gawin. Nakikiusap ako sa iyo, Mang Crispin. Iligtas mo ang aking anak. Napabuntong hininga ang matanda dahil sa sinabi niyang yon. Isa lang ang naiisip kong paraan para mailigtas siya. Subalit hindi natin alam kung ano ang posibleng maging resulta noon sa hinaharap. Sabihin niyo, Mang Crispin, ano ho yun? Kilalang bayani ng lugar natin ang lolo mo. Dahil sa kanya at sa kakayahan niyang taglay, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Bakit niyo po biglang naungkat ang tungkol kay Lolo?
at sa mutya niya. Sinulyapan muna ni Mang Crispin ang kanyang anak bago nito sinagot ang tanong niya. Dahil kakailanganin natin ang tulong ng lolo mo at ng kanyang kapangyarihan para gumaling ang iyong anak. Natigilan si Lilit sa kanyang narinig. Labis ang kanyang pagtataka. Matagal nang namayapa ang kanyang lolo, kaya paano pa nito sila matutulungan? Pero Mang Crispin, matagal na pong wala si Lolo. Alam ko, Lilith. Ang ibig kong sabihin, kakailanganin natin ang bangkay ng lolo mo. Sana lang tama ang hinala ko. Nabuo pa rin ang katawan niya hanggang ngayon. Ngunit Mang Crispin, ilang taon nang lumipas simula nang mawala si Lolo. Posible pa rin po ba yun? Posible. Lalo na't nananalaytay sa mga ugat niya ang dugo ng ginintuang oso. Kapag nailipat natin yon sa katawan ng anak mo, magagawa natin siyang mailigtas. Yun ay kung papayag ka, nahukayin natin ang bangkay ng lolo mo. At kung sakaling pumayag ka, sasabihin ko na sa iyo kagad ngayon pa lang na hindi ko pwedeng gawin ang ritual dito sa loob ng palasyo. Kailangan mong dalhin ang bata at ang bangkay ng lolo mo sa bahay ko mismo. Natahimik si Lilit at nag-isip kung tama bang gawin niya ang sinasabi ni Mang Crispin. Nang tumingin siya sa kanyang anak, bigla siyang nakapagdesisyon. Payag na po ako sa gusto niyong mangyari, Mang Crispin. Siguraduhin lang po ninyo, nagkagaling ang aking anak. Hindi pwedeng malaman ng mga taga-Banwa ang gagawin natin ito. Masyado nilang tinitingala ang lolo mo. Baka magkaproblema sa oras na malaman nilang ipapahukay mo ang bangkay niya. Lalong-lalo na si Marcos. Baka unahan ka pa niyang hukayin ang bangkay ni Marcelino sa oras na malaman niyang pwede palang maisalid sa ibang katawan ang kapangyarihan na nasa katawan ng lolo mo. Makakaasa po kayo na wala akong ibang pagsasabihan. Hihintayin ko kayo sa Biyernes. Yun ang pinakamagandang araw para sa gagawin nating ritual dahil kabilugan yun ng buwan. Tumango si Lilit bilang pagsang-ayon sa sinabi ng matanda. Darating po kami ng anak ko, Mang Crispin. O siya, sige. Aalis na ako, kamahalan. Ikaw na ang bahalang gumawa ng dahilan kapag may nagtanong sa'yo kung bakit ako nandito. Opo, ako na pong bahala. Mag-iingat po kayo. Inihatid ni Lilit hanggang sa labas ng kanyang silid ang matanda at nag-utos sa isang tauhan nito na naroon na ihatid si Mang Crispin pauwi. Ilang segundo pa lamang matapos niyang isara ang pintuan ng kanyang silid ay may narinig siyang katok mula sa labas. Sinenyasan niya ang naroroong taga-silbi na buksan ang pintuan. Hindi nga siya nagkamali ng akala kung sino ang nasa labas matapos niyang makita si Marcos. Anong kailangan mo? Sabihin mo na kagad dahil gusto ko nang magpahinga. Inilibot muna nito ang paningin sa loob ng kanyang silid bago nagsalita. Gusto ko lang namang malaman na kung bakit nagpunta rito si Mang Crispin. Inaasahan na ni Lilit na yun ang itatanong nito kaya hindi na siya nagulat. Masama ang pakiramdam ko, kaya ipinatawag ko siya para tignan ako. Bakit? May problema ba? Wala ba siyang ibang sinabi sa'yo? Maliban sa mga dapat at hindi ko dapat gawin para mabilis akong gumaling, wala na. Bakit ang dami mong tanong? Masama ba kung magpatawag ako ng isang manggagamot? Siyempre hindi. Bilang isang reyna, dapat lang na siguraduhin mo palagi na nasa maayos ang kalusugan mo. Mahirap na. Baka bigla ka na lang matulad kay Kuya Marcelo. May sasabihin ka pa ba? Ikaw na rin na nagsabi na mahalaga ang kalusugan ko. Pwede ka na bang umalis? Gusto ko na magpahinga. Masusunod, mahal na reyna. Isang nakakalokong ngiti ang iniwan nito sa kanya bago naglakad palabas. Kapatid ng kanyang yumaong asawa ang lalaki. Hindi katulad ng asawa niya
Taliwas ang pag-uugali na meron si Marcos. Sakim ito at makasarili. Kaya nga hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala ang hinala niya na baka ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malalang karamdaman ang kanyang asawa. Malaki ang galit nito sa kapatid dahil nang mamatay ang dating hari ay sa asawa niya ipinamana ang trono. Wala pang 1 taon nang pumanaw si Marcelo na kanyang asawa. Buntis siya noon sa kanilang anak na magkaroon ito ng kakaibang karamdaman na kahit si Mang Crispin ay hindi nagawang gamutin. Mahigit 1 buwan din itong naghirap bago binawian ng buhay. Napakabilis ng mga pangyayari at hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa isip niya ang lahat. Kailangan mong gumaling, anak. Hindi pwedeng mapasakamay ni Marcos ang trono. Dahil anak ng hari, walang ibang pwedeng magmana ng tronong iniwan ni Marcelo kung hindi ang kanilang anak. Subalit ngayong nanganganib na mawala ang nag-iisa nilang supling, nanganganib din na mapasakamay ni Marcos ang trono. Kapag nagkataon, siguradong katapusan na ng mga mamamayan ng banwa. Dahil tiyak na taliwas sa pamumuno ng kanyang asawa ang paiirali nito. Kaya hindi pwedeng malaman ng lalaki na may sakit ang kanyang anak na si Marcelo Jr. Dahil paniguradong gagamitin ito ang dahilan na yon para maangkin ang kaharian. Huwag kang mag-alala, anak. Kasama mo ko sa lahat ng pagsubok na kakaharapin mo. Hinding-hindi kita pababayaan. Marahang hinaplos ni Lilith ang ulo ng kanyang anak at kinintalan ng masuyong halik ang noo nito. Kinagabihan, kaagad na isinagawa ni Lilith ang unang hakbang sa plano nila ni Mang Crispin. Mabuti na lang at may mga pinagkakatiwalaang tauhan ang kanyang yumaong asawa sa loob ng kaharian. Ang mga yon ang pinakiusapan niya na hukayin ang bangkay ng kanyang lolo habang naghihintay ng resulta. Hindi mapakali sa loob ng kanyang silid si Lilith. Abot langit ang kabang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. May malapit na bundok sa labas ng banwa. Doon nakalibing ang bangkay ng kanyang lolo dahil yun ang huling kahilingan nito bago bawian ng buhay. Hating gabi na nang matanaw ni Lilith mula sa bintana ang senyales na hinihintay niya. Ang biglaang paglipad ng mga ibon sa bundok, ang senyales na hiningi niya sa mga inutusan niyang tauhan. Hudyat yon na nagawa na ng mga ito ang ipinag-uutos niya. Ang susunod na gagawin ng mga ito ay dalhin ang bangkay ng kanyang lolo sa bahay ni Mang Crispin. Kinabukasan, paglabas ni Lilith sa kanyang silid, ay kagad siyang sinalubong ni Marcos. Ano na naman ba ang kailangan mo, Marcos? Masyado ka atang nakatutok sa anak mo. Hindi mo na alam ang mga nangyayari sa paligid. Napakunot noo si Lilith dahil sa sinabi nitong yon. Anong ibig mong sabihin? May nangyari ba? Nawawala lang naman ang bangkay ng lolo mo. Nasa bulwagan na ang punong ministro, kasama ang ilan pang kinatawan. Hinihintay nila ang magiging desisyon mo sa pangyayaring ito. Natigilan si Lilith sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan na ganun kabilis nakakalat ang balita. Salamat sa impormasyon. Pagkasabi nun, ay nilampasan niya na ang lalaki at tinahak ang daan papuntang bulwagan. Kagad na nagbigay pugay sa kanya ang mga kinatawang naroon nang makita siya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at huminto nang nasa harap na siya mismo ng mga ito. Ang punong ministro na si Gregorio ang kaagad na nagsalita. Marahil ay nakarating na sa iyo ang balita, kamahalan. Naparito kami para imukay, nahulihin at bigyan ng karampatang parusa at sino mang nagnakaw sa bangkay ni Apo Marcelino. Isang malaking katatawanan na nangyari ito. Hindi lang sa buong banwa, kundi pati na rin sa inyo, mahal na Reyna. Maaaring isipin ng inyong mga nasasakupan na wala tayong sapat na seguridad. Malaki ang ginampanang tungkulin ng iyong lolo dito sa lugar natin. Hindi natin pwedeng isawalang kibo na lamang ang pagkawala ng kanyang bangkay.
Tama ang lahat ng sinabi mo, punong ministro. At sang-ayon ako sa gusto mong mangyari. Kailangan mahuli at maparusahan ang mga salarin sa lalong madaling panahon. Ipinapaubaya ko na sa inyo ang bagay na ito. At umaasa ako na magkakaroon kagad ito ng agarang resulta. Maraming salamat sa tiwala, mahal na Reyna. Makakaasa kang gagawin ko ito para mahuli na kagad ang may kasalanan. Kung wala na kayong tanong, mauuna na ako. Kahapon pa masama ang aking pakiramdam. Kailangan ko pang magpahinga. Sige po, mahal na Reyna. Maaari na po kayo magpahinga. Marami pong salamat ulit. Muling nagbigay ng pugay ang mga ito nang papalabas na siya sa bulwagan. Pagbalik niya sa kanyang silid, kagad niyang tinanong ang taga-silbi kung pumasok ba si Marcus. Nakahinga siya ng maluwag matapos nitong umiling. Hindi pwedeng makita ng lalaki na ganun ang itsura ng kanyang anak. Baka bigla itong magduda. Kinabukasan, araw ng Biyernes, kinausap ni Lilith ang kanyang taga-silbi na huwag sabihin kahit kanino na wala siya sa loob ng kanyang silid. Yun ang araw ng kanyang pagtakas palabas ng banwa para magtungo sa bahay ni Mang Crispin. May mga tinalaga na siyang tao kung kaya't naging madali ang ginawa niyang pagpuslit. Sumakay sila ng kanyang anak sa isang karwahe ng mga gulay palabas ng kaharian. Nang malayo na sila mula sa kaharian, ay bumaba na siya at kagad naman siyang nilapitan ni Damian na kanina pa naghihintay sa kanyang pagdating. Nakasakay ang lalaki sa isang kabayo. Kailangan na natin magmadali, kamahalan. Inilahad dito ang isang kamay para alalayan siyang makasakay sa kabayo. Dahil may kalayuan ang bahay ni Mang Crispin mula sa banwa, ilang baryo ang kanilang dinaanan. Malapit ng dumilim nang makarating sila sa kanilang destinasyon. Kagad siyang sinalubong ng matanda pagbaba niya sa kabayo. May napadpad na po bang mga kawal dito sa lugar niyo, Mang Crispin? Nabalitaan kasi kagad nila ang nangyaring pagkawala ng bangkay ni Lolo. Kinailangan ko pong pumayag sa gusto ng punong ministro na hanapin sa lalong madaling panahon ng bangkay at ang mga salarin para hindi nila ako pagdudahan. Naiintindihan ko, mahal na Reyna. Kung ganon, ay kailangan na pala nating magmadali. Inanyayahan siya ng matanda na pumasok sa loob ng bahay nito at inutusan siyang ibaba ang kanyang anak sa papag, katabi ng mesang kinaroroonan ng bangkay ng kanyang lolo. Otomatiko siyang napatitig sa katawan ng kanyang lolo. Kung ano ang itsura nito nung inilibing nila ay wala pa ring pinagbago. Hindi niya man lang kinakitaan ng pagkaagnas ang balat nito. Para lang itong natutulog ng mahimbing. Pambihira. Ilang taon na ang lumipas, pero buong-buo pa rin ang bangkay ni Lolo. Iyon ay dahil sa kapangyarihan na nasa loob ng kanyang katawan. Sa oras na mailipat natin yon sa katawan ng anak mo, doon pa lang natin makikita ang totoong itsura ng bangkay niya. Nang lumitaw ang maliwanag at bilog na buwan, ay sinimulan na nga ni Mang Crispin ang ritual. Nakatayo lamang sa isang sulok si Lilith at matamang nagmamasid. Biglang umihip ang malamig na hangin nang magsimulang magbanggit ng mahiwagang salita ang matanda. Matapos ang ilang minutong orasyon, umuha ito ng patalim at hiniwaan ang kanang braso ng kanyang anak sa may bandang ugat mismo. Dahil sa ginawa nitong yon, umalingaw-ngaw sa loob ng bahay ang matinis nitong iyak matapos na masaktan. Sunod na hiniwaan ng matanda ang kanang braso ng kanyang lolo. Pagkatapos nun ay ipinatong nito yon sa braso ng kanyang anak at pinagtapat ang kanilang mga sugat. Makalipas lamang ang ilang sandali, may nakita siyang lumabas mula sa sugat ng kanyang lolo at kagad yung pumasok sa sugat ng kanyang anak. Mang Crispin, ano ang bagay na yon? Dugo ng ginintuang oso. Yun ang magbibigay ng lakas sa mahal na prinsipe. Nang matapos ang ritual, laking gulat ni Lilith dahil biglang naging isang kalansay ang katawan ng kanyang lolo. Patawarin mo ko, Lolo. Ginawa ko ito dahil kailangan kong iligtas ang aking anak. Siya na lang ang meron ako.
Sigurado ko naiintindi ang kanya kamahalan. May malalim kang dahilan. Isa kang ina. Kahit sinong magulang, gagawin ang lahat para sa kanilang anak. Maraming salamat po sa tulong niyo, Mang Crispin. Tatanawin ko po itong isang malaking utang na loob. Hindi kita tinulungan dahil naaawa ko sa iyo. Tinulungan kita dahil hindi pwedeng mapunta sa mga kamay ni Marcos ang banwa. Sakim ang kapatid na yon ni Marcelo. Kawawa ang mga tao sa oras na mapasakamay niya ang trono. Sang-ayon po ako sa sinabi niyo. Ako man, wala rin akong tiwala sa kanya. Siya ang pinagdududahan mo tungkol sa nangyari sa asawa mo, tama ba? Sunod-sunod na tumango si Lilith. Tama ang hinala mo. Siya nga ang may kasalanan. Mang Crispin, paano niyo pong nasabi yan? Napuno ng pagtataka si Lilith nang mapansin niyang biglang naging malikot ang mga mata ng matanda. Mang Crispin, sabihin po ninyo, may alam po ba kayo sa nangyari? Wala siyang sakit katulad ng sinabi ko sa iyo. Ang totoo, nilason siya. Nung araw na pinuntahan ko siya para gamutin, nalaman ko kagad na lason ang dahilan kung bakit siya nagkaganon. Teka, Mang Crispin, ang sabi niyo sa akin noon, may malubha siyang karamdaman at hindi niyo kayang gamutin. Biglang umiwas ng tingin ang matanda matapos marinig ang sinabi niya. Nagsinungaling ako, kamahalan. Hindi totoo ang sinabi kong yun. Alin sa dalawa ang hindi totoo, Mang Crispin? Yung sinabi mo na may malubha siyang karamdaman o yung sinabi mo na hindi mo siya kayang gamutin? Pareho. Patawarin mo ko, kamahalan. Nadala ko noon sa pananakot ni Marcos, kaya hindi ko ginamot ang hari. Nanlambot ang mga tuhod ni Lilith at bigla siyang napaupo sa kawayang upuan na nasa likuran niya. Kung ginamot mo siya noon, buhay pa sana siya ngayon. Labis akong nagsisisi sa pagiging duwag ko noon. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako pinapatahimik ng aking konsensya. Subalit, alam kong kahit na ano pang pagsisisi ang gawin ko, hindi ko na kailanman maibabalik ang nangyari. Hindi pa huli ang lahat, Mang Crispin. May magagawa ka pa. Ilantad mo sa lahat ang ginawa ni Marcos. Hindi ko pwedeng gawin yan. Hindi pa sa ngayon. Otomatikong napakunot noo si Lilith. Bakit hindi, Mang Crispin? Dahil malakas ang kutob ko na hindi siya nag-iisa. Kung gusto talaga natin magkaroon ng hustisya ang nangyari kay Marcelo, kailangan muna nating alamin kung sino-sino ang iba pang kasama ni Marcos. Hindi niya yun magagawa ng mag-isa lang. Sinasabi niyo ho ba na may iba pa siyang kasabwat sa loob ng kaharian? Ganun na nga. Kaya kailangan mong magdoble ingat. Dumako muna ang tingin ni Mang Crispin sa kanyang anak bago muling nagsalita. Kamahalan, kung nagawa niyang patayin ang sarili niyang kapatid, magagawa niya rin yun sa anak mo. Naikuyom ni Lilith ang kanyang mga kamao bago nagsalita. Hindi ako papayag na mangyari yon, Mang Crispin. Gagawin ko ang lahat para maprotekta ng anak ko, kahit buhay ko pang maging kapalit. Binuhat ni Lilith ang kanyang anak at tinitigan. Hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang biglaang pagbabago ng itsura nito. Wala na ang dating nangingitim nitong mga labi at ang namumutlang kulay ng balat. Ngayong nasa katawan na niya ang dugo ng gininto ang oso na pagmamayari ng lolo mo, lalaki siyang kakaiba kumpara sa mga normal na bata. Mang Crispin, magiging bayani rin ba siya katulad ni Lolo? Hindi ko yan masasabi sa ngayon. Dalawa lang ang pwede niyang kahantungan. Ang maging katulad ng lolo mo o maging isang halimaw na oso. Gagawin ko ang lahat, Mang Crispin, para hindi mangyari yon. Gagabayan ko siya sa abot ng aking makakaya. Malalim na ang gabi, mahal na Reyna. Kailangan niyong makabalik sa kaharian bago sumikat ang araw.
Ngunit, Mang Crispin, paano itong bangkay ni Lolo? Malalagay kayo sa panganib sa oras na makita nila ito rito. May malapit na ilog dito. Doon ko na lang itatapon ang mga buto niya. Yun ang pinakamaganda nating gawin. Dahil masyado ng delikado kung ibabalik pa natin ito sa kanyang libingan. Nalungkot si Lilith sa kanyang narinig, subalit wala na siyang magagawa. Kayo na po ang bahala, Mang Crispin. Maiintindihan naman siguro ko ni Lolo. Sige na, umalis na ho kayo. Ako nang bahala rito. Marami pong salamat sa tulong niyo, Mang Crispin. Hinatid na sila ng matanda sa labas at hinintay na tuluyang makaalis bago muling pumasok sa loob ng bahay nito. Habang nasa daan, ay lihim na nagdarasal si Lilith na sana ay walang makakita sa kanila. Makalipas ang ilang oras, nakabalik sila ng ligtas sa kaharian. Bago magliwanag, ay nasa loob na ulit siya ng kanyang silid. Kinabukasan, ipinabatid sa kanya ng isa sa mga taga-silbi na gusto siyang makausap ng punong ministro. Kaya naman lumabas siya at nagtungo sa malawak na hardin para paunlakan ang lalaki. Kaagad ditong tumayo sa pagkakaupo at nagbigay galang nang makita siya. Gusto mo raw akong makausap? Tungkol ba ito sa bangkay ni Lolo? Walang kaugnayan sa lolo mo kung bakit kita gustong makausap, mahal na Reyna. Kung ganon, anong dahilan? Simula nang isilang mo ang prinsipe, hindi pa namin nakita na inilabas mo siya sa inyong silid. Dahil doon, maraming haka-haka ang nabubuo sa isipan ng ilan sa mga opisyal. Iniisip nila na baka may karamdaman ng prinsipe at itinatago mo lamang sa amin. Bilang mga kinatawan ng palasyo, may karapatan kaming malaman ang totoong kalagayan ng susunod na magiging hari. Nakipagtitigan muna si Lilith sa kanyang kausap bago ito nagsalita. Para sa ikakatahimik ng inyong mga isipan, bukas na bukas din, ihaharap ko sa inyo ang aking anak. Malaya kayong lapitan siya para matiyak nyo sa inyong mga sarili kung tama ba o hindi ang mga hinala nyo. Iparating mo yan sa kanila. Masusunod po, mahal na Reyna. Ano na pala ang resulta sa paghahanap nyo sa bangkay ng aking lolo? Marami na kaming napuntahang mga baryo, pero hindi pa rin namin nakikita ang bangkay. Huwag po kayong mag-alala. Susuyurin namin ang bawat baryo na pupuntahan namin. Aasahan ko yan. May sasabihin ka pa ba, Gregorio? Wala na po, mahal na Reyna. Maaari na po kayong bumalik sa inyong silid. Maraming salamat po. Nang marinig ang sinabing yon, ay tumalikod na siya at humakbang palayo. Habang naglalakad, ay laman ng isip niya ang kanilang pinag-usapan. Mabuti na lang pala at nasa maayos ng kalagayan ang kanyang anak. Kayang-kaya niya na itong iharap sa lahat. Nang makabalik siya sa kanyang silid, kagad siyang lumipat sa natutulog na sanggol at tinitigan ang payapa nitong muka. Kailangan mong lumaki ng matapang at palaban, anak. Maraming mababangis na lobo dito sa loob ng palasyo. Hindi sila magdadalawang isip na sakmalin ka sa oras na makita ka nilang mahina. Hinawakan ni Lilith ang kamay ng kanyang anak at dinampian ng masuyong halik. Nang akmang bibitiwan niya na sana yon, nagulat siya dahil bigla nitong hinawakan ng maigpit ang kanyang kamay. Tila ba ipinapahiwatig nito na naiintindihan nito ang kanyang mga sinabi. Nagtagal ng ilang segundo ang pagkakahawak nito sa kamay niya bago kusang bumitaw. Kinagabihan, ipinatawag ni Lilith si Damian dahil may mahalaga siyang nais sabihin sa lalaking general. Damian, ihaharap ko bukas sa kanila ang anak ko. Hindi natin alam ang mga posibleng mangyari. Magtalaga ka ng mga tao na magbabantay sa loob at labas ng bulwagan. Wala akong tiwala sa ibang mga kawal. Makakaasa po kayo, kamahalan, para matiyak ang kaligtasan ng prinsipe. Sasama ako sa inyo sa loob. Maraming salamat, Damian. Sige na, magpahinga ka na. Tumayo ang general at nagbigay galang muna bago lumabas ng kanyang silid.
Kanang kamay ng kanyang yumaong asawa ang lalaki, kaya malaki ang tiwala niya rito. Nung nabubuhay pa ang kanyang asawa, ay paulit-ulit nitong sinasabi na bukod sa kanya, ang lalaking general ang pangalawang tao na labis nitong pinagkakatiwalaan sa loob ng palasyo. Ilang beses na rin niyang nasaksiyan kung gaano katapat si Damian sa pumanaw na hari. Kinabukasan, katulad na napag-usapan nila ni Gregorio, dinala niya sa bulwagan ng kanyang anak para iharap sa mga kinatawan ng palasyo. Tumayo siya sa harapan ng mga ito at nagsalita. Nakarating na sa akin ang inyong mga hinaing patungkol sa aking anak. Marami sa inyo nagdududa at iniisip na meron siyang karamdaman, kaya hindi ko siya inilalabas. Ngayon, para magkaroon kayo ng pagkakataon na kumpirmahin ng inyong mga hinala, malaya kayong lumapit at tignan siya. Isa-isang nagsilapitan ang mga ito upang makita sa malapitan ang kanyang anak. Saktong malapit na silang matapos nang biglang bumukas ang pintuan at mula roon ay iniluwa si Marcus. May ganito na palang ganap, pero wala man lang nagsabi sa akin. Kung hindi ko pa narinig sa mga bulong-bulungan sa labas, hindi ko malalaman. Tiyuhin ako ng mahal na prinsipe, pero mas nauna pa siyang makita ng mga opisyal. Hindi pa naman huli ang lahat, Marcus. Nandito pa kami, kaya pwede ka nang lumapit ngayon din para makita ang anak ko. Naglakad palapit sa kanya ang lalaki at huminto nang nasa tapat niya na mismo. Tinitigan nito ang karga-karga niyang sanggol at kalaunan ay ngumiti. Mahal na Reyna, hindi mo ba ipapakita sa amin ang katawan niya? Paano namin matitiyak na talagang walang karamdaman ng mahal na prinsipe kung mukha lang niya ang nakikita namin? Tama ba ako, punong ministro? Otomatiko siyang tumingin kay Gregorio. Nang magsalita ito, Ganun na nga, kabahalan. Mas matitiyak na bawat isa sa atin dito na nasa maayos ang kalusugan ng prinsipe kung makikita natin ang kanyang katawan. dahil sa sinabing yun ng punong ministro, kaagad namang sumang-ayon ng ilan sa mga kinatawan. Inaasahan na ni Lilith na magiging agresibo ang mga ito, subalit hindi niya pa rin maiwasang makaramdam ng galit. Gayunpaman, mas pinili niya pa rin maging kalmado. Humarap siya kay Damian at inutusan ang lalaki na alisin ang telang bumabalot sa katawan ng kanyang anak. Muli, isa-isang nagsilapitan ang mga opisyal upang suriin ng tingin ang sanggol. Siguro naman ay mapapanatag na ang inyong mga isipan mula ngayon. Maraming salamat sa konsiderasyon, mahal na Reyna. Nais lang namin matiyak na maayos ang kalusugan ng susunod na hari. Hindi niya pinansin ang sinabing yun ng punong ministro. Sa halip, tinignan niya si Marcus. Sana masaya ka na makitang malusog ang iyong pamangkin. Oo naman, kamahalan. Batid ni Lilith na malayo sa katotohanan ang sinabi nitong yun. Gayunpaman, hindi na lang siya umimik. Nang patapos na ang pagtitipon, isa sa mga opisyal ang biglang naglabas ng patalim at tumakbo palapit sa kanilang mag-ina. Subalit bago pa man yung tuluyang makalapit, ay kagad na humarang sa kanila si Damian at naglabas ng espada. Kusang napahinto ang lalaki at binitiwan ng hawak na kutsilyo. Nilapitan ito ni Damian at inalis ang taklob sa ulo gamit ang dulo ng kanyang espada. Hindi ka kabilang sa mga opisyal. Sino ka? Bago pa man makapagsalita ang lalaki, ay nilapitan na ito ni Marcus at walang sabi-sabing pinugutan ng ulo gamit ang espada nito. Tinangka niyang sakta ng prinsipe. Dapat lang yan sa kanya. Pagkasabi nun, ay tinignan siya nito. Ayos ka lang ba, kamahalan? Nang makabawi sa pagkakabigla, ay saka lang nagawang makapagsalita ni Lilith. Hindi mo muna dapat siya pinatay. Hinayaan mo muna siya sanang sagutin ang mga tanong ni Damian. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin, mahal na Reyna. Higit na mahalaga ang kaligtasan ng prinsipe kaysa sa ano pa mang bagay. Nag-ayon ako sa sinabi mong yan, kamahalan.
Dapat lang na maparusahan kagad ng sino mang magtatangkang gawa ng masama ang ating mahal na prinsipe. Hindi na muling nagsalita pa si Lilith. Sapat ng malinaw niyang nakikita kung ano ang kasalukuyang nangyayari. Alam niyang kaya yung ginawa ni Marcus para pigilan ang lalaki sa pagsasalita. Mahal na Reyna, maaari na kayong bumalik sa inyong silid. Maraming salamat sa pagpapaunlak niyo sa amin. Tikom pa rin ang bibig na naglakad palabas ng bulwagan si Lilith. Sa kanyang likuran ay nakasunod si Damian. Pagdating sa kanyang silid ay inanyayahan niyang pumasok ang general. Tungkol sa nangyari sa loob, sa tingin ko, sinadya yung gawin ni Marcus para hindi makapagsalita yung lalaki. Alam ko yon, Damian. At hindi na yon nakakagulat. Anong balak mo ngayon, mahal na Reyna? Wala. Maliban sa panatilihing ligtas ang anak ko hanggang sa dumating siya sa tamang edad. Kahit alam na natin ngayon kung sino ang kalaban, hindi pa rin tayo pwedeng kumilos ng basta-basta dahil hindi natin alam kung sino pa sa palasyo ang mga kakampi niya. Sa ngayon, kaligtasan muna ni Marcelo ang mahalaga. Kung ganun, kailangan niyang matutong makipaglaban. Ako ang magtuturo sa kanya kapag kaya na niya. May iba ko naiisip, Damian. Ano yun, kamahalan? Gusto kong lumayo kasama ang anak ko. Yun lang ang naiisip kong paraan para matiyak ang kaligtasan niya. Hanggat nandito kami sa loob ng palasyo, hindi ko tiyak kung hanggang kailan siya magiging ligtas. Ibig niyong sabihin, mahal na Reyna, tatakas kayo ng mahal na prinsipe? Tama ka, Damian. At kailangan ko ng tulong mo para magawa ko yon. Ikaw na ang bahalang magplano kung paano kami makakalabas dito. Kailangan kong mailayo ang anak ko rito sa lalong madaling panahon. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mong yan, mahal na Reyna? Oo, Damian. Matagal ko na rin itong pinag-isipan. Kung ganun, sige. Ako na po ang bahala. Makakalabas kayo rito ng ligtas, pangako. Malaki ang tiwala ko sa iyo, General. Alam kong hindi mo kami ipapahamak ng anak ko. Maraming salamat po sa pagtitiwala, mahal na Reyna. Hindi ko po kayo bibiguin. Nang matapos ang pag-uusap nilang yun, ay nagpaalam na ang lalaki. Siya naman ay nahiga na sa tabi ng kanyang anak. Makalipas ang ilang segundo, ay muli siyang tumayo at lumapit sa dingding na siya ring nagsisilbing pintuan patungo sa kabilang silid. Binuksan niya yon at naglakad palapit sa naroong altar kung saan nakapatong ang isang maliit na banga na naglalaman ng abo ng kanyang yumaong asawa. Naupo siya sa harap nun at tumingin sa larawang nakasabit. Aalis muna kami ng anak mo. Pero babalik din kami sa tamang panahon. Kapag kaya na niyang harapin ang kanyang kapalaran. Ngunit sa ngayon, ito lang ang naisip kong paraan para maging ligtas siya. Huwag kang mag-alala, mahal kong asawa. Hinding-hindi ko pababayaan ang anak natin. Yun ang mga katagang binitiwan niya habang nakatitig sa larawan. Balak niya pa sanang manatili ng ilan pang minuto sa loob. Subalit bigla siyang napatakbo palabas nang marinig niya ang iyak ng kanyang anak. Binalot siya ng takot nang maabutan niyang karga-karga ng kanyang tagasilbian sanggol at may hawak itong patalim. Bakas sa mukha ng babae na tila napilitan lang ito kaya sinubukan niya itong pakiusapan. Huwag mong gawin yan. Huwag mong saktan ang anak ko. Bumukas ang pintuan ng kanyang silid at iniluwa nun si Damian. Nang akmang bubunot ng espada ang general, ay pinigilan niya ito. Baka biglang mataranta ang babae at saksakin ang anak niya. Akin na ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Hindi kita parurusahan. Dahan-dahan siyang naglakad palapit dito habang nagsasalita. Nang tuluyan siyang makalapit, ay kinuha niya ang anak mula sa kamay nito. Hindi naman ito pumalag nang gawin niya yon. Ngunit nagulat siya nang bigla nitong saksakin ang sariling leeg. Saglit lang at kagad itong binawian ng buhay. Nang makarating sa punong ministro at sa iba pang opisyal ang nangyari, ay nagdesisyon ang mga ito
nadakpin ang mga mahal sa buhay ng babae. Nang malaman niya ito, ay dali-dali siyang nagtungo para pigilan ang mga ito sa nakatakdang gawin. Subalit huli na, sa labas ng bulwagan, naabutan niya si Marcus na isa-isang pinapaslang ang mga mahal sa buhay ng kanyang tagasilbi. Kahit matanda, ay hindi nito pinalagpas. Dahil sa pangyayaring yun, mas lalong tumindi ang pagnanais niya na makaalis na ng palasyo. Kinagabihan ng araw na yun, nagdesisyon si Lilith na kausapin si Marcus. Siya mismo ang pumunta sa silid nito. Aba, isa itong himala sa lahat ng himala. Tama bang nakikita ko? Pinuntahan mo ko rito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tatapatin na kita. Tigilan mo na ang kakautos na ipapatay ang anak ko. Anong ibig mong sabihin? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Walang ibang pwedeng mag-utos nun kundi ikaw lamang. Alam kong matagal mo nang gustong maghari. Kaya nga, nilasod mo ang kapatid mo. Naglakad palapit sa kanya ang lalaki at tinitigan siya. Kung ganon, alam mo na pala ang tungkol doon. Bakit hindi mo ako ipadakip? Dahil alam kong magdudulot lamang yun ng malaking gulo. Alam naman natin pareho na hindi ka papayag na basta na lamang maparusahan. Talagang hindi. Lalo na ngayong malapit nang mangyari ang gusto ko. Kapag naalis na sa landas ko ang anak mo, ako na ang magiging bagong hari. Naggitngit ang kalooban ni Lilith dahil sa sinabi nito, subalit hindi niya yun ipinahalata sa kausap. Kaya ako nagpunta rito dahil may gusto kong hilingin sa'yo. Parang ang hirap yatang paniwalaan ng sinabi mo, mahal na Reyna. Pero sige, ano ba yon? Gusto kong hayaan mo kaming makaalis dito ng anak ko at mamuhay ng normal sa labas, sa malayo. Kapag wala na kami rito, matutupad na ang gusto mo. At paano ko naman matitiyak na hindi kayo babalik para bawiin sa akin ang lahat? Ayokong malagay sa alanganin ng buhay ng anak ko. Sapat ng rason yon para mapadatag kang hindi na kami babalik dito. Palalakihin ko siyang isang normal na tao. Ililihim ko sa kanya ang lahat. Saglit na natahimik ang kanyang kausap at tila nag-iisip. Makalipas ang ilang segundo, ay muli itong nagsalita. Alang-alang sa iisang dugo na nananalaytay sa amin ng prinsipe, papayag ako sa gusto mo, mahal na Reyna. Pagkakataon mo na ito para mamuhay ng mapayapa kasama siya. Pero sa oras na magpakita ulit kayo rito sa banwa, ako mismo ang papatay sa inyo. Katulad ng sinabi ko, hindi ako papayag na malagay sa alanganin ng buhay ng aking anak. Kapayapaan ang nais mo. Kapayapaan ang ibibigay ko sa'yo. Basta wag na ulit kayong babalik dito. Makakaasa ka. Iyong-iyo na ang trono mo. Pagkasabi niya ng mga katagang yon, ay tumalikod na siya at naglakad palabas ng silid nito. Nang malapit na siya sa kanyang silid, ay nakasalubong niya si Damian. Sinenyasan niya itong sumunod sa kanya sa loob. Wala nang pagtakas na magaganap, Damian. May ibang paraan ako naisip. Tumingin siya sa lalaki at sinimulan niyang ikwento ang napag-usapan nila ni Marcus. Ano ka mo, mahal na Reyna? Ibinigay niyo ang trono sa kanya? Sa ngayon lang, Damian. Sa ngayon lang. Para sa kaligtasan ng aking anak. Pero mahal na Reyna, paano ka nakatitiyak? Natutuparin niya ang sinabi niya. Hindi naman ako naniniwala sa mga binitiwan niyang salita, Damian. Uso si Marcus. Alam kong gagawa pa rin yun ng paraan para tuluyang mawala sa landas niya ang anak ko. Ang mahalaga rito, hindi na natin kailangan pang magpakahirap magplano para makalabas ng banwa. Sa bagay, tama ho kayo, kamahalan. Mas delikado nga kung patago tayong tatakas dahil kapag nahuli nila kayo, tiyak nakatapusan nyo na.
Kailan ang balak niyong pag-alis? Ngayon din mismo, Damian. Ipaghanda mo ako ng kabayo. Magdadala lang ako ng ilang gamit. Masusunod po, mahal na Reyna. Nang lumabas ng kanyang silid ang lalaki, ay inabala niya ang sarili sa pagbabalot ng mga gamit na dadalhin niya. Makalipas ang ilang minuto, muling bumalik si Damian. Mahal na Reyna, nakahanda na po ang kabayo. Nilapitan nito ang binalot niyang gamit at isinukbit sa likod. Siya naman ay kinarga ang kanyang anak at isinakay sa telang nakatali sa kanyang katawan. Sabay silang naglakad palabas at ilang sandali pa ay pareho na silang nakasakay sa kanya-kanya nilang kabayo at tinatahak ang daan palabas ng tarangkahan ng banwa. Namukaan siya ng mga kawal na nakagwardya subalit hindi niya pinansin ang nagtatakang tingin ng mga ito. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo ay may narinig silang mga yapak ng kabayo mula sa kanilang likuran. Paglingon niya, 3 tao ang nakita niyang humahabol sa kanila. Alam niyang mga tauhan yon ni Marcus. Mauna ka na, mahal na Reyna. Ako nang bahala rito. Pagkasabi nun, ay nakita niyang huminto si Damian at hinintay na makalapit ang mga humahabol sa kanila. Wala siyang inaksayang sandali. Mas binilisan niya ang pagpapatakbo. Bago lumiko, ay narinig pa niya ang ingay ng mga espadang nagkikiskisan. Walang 10 minuto ang lumipas, ay may narinig siyang sumusunod sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag nang matiyak niyang si Damian yon. Binagalan niya ang kanyang pagpapatakbo at hinintay itong makalapit. May sugat ka, Damian. Aniya nang makita ang dumudugo nitong balikat. Wala ito, kamahalan. Tara na, bago pa may dumating na iba. Kay Mang Crispin tayo. Pagkasabi nun, ay binilisan na niya ulit ang pagpapatakbo. Malapit nang sumilay ang bukal liwayway nang makarating sila sa lugar ni Mang Crispin. Naabutan nila ang matanda na merong ginagamot. Mang Crispin, ano ang nangyari sa kanya? Habang nagsasalita, ay nakatingin si Lilith sa balikat ng lalaking ginagamot ng matanda. Inatake raw siya ng aswang. Mabuti na lamang at nagawa pa niyang makatakas at makapunta rito. Nagsalubong ang 2 kilay ni Lilith dahil sa sinabi na yon ni Mang Crispin. Ano kanyo, Mang Crispin? Aswang? Hindi ba't bago mawala si Lolo, ay nagawa na niyang talunin ang lahat ng mga aswang? Yun din ang pagkakaalam ko, mahal na Reyna. Kaya nga nagkaroon ng kapayapaan sa loob at sa labas ng kaharian. Nang mga sandaling yon, hindi alam ni Lilith kung ano ang kanyang mararamdaman. Umalis sila sa kaharian dahil mapanganib, subalit ganun din pala sa napuntahan nilang lugar. Pati pala rito sa labas ng banwa ay hindi ligtas ang aking anak. Teka nga, sandali lang. Hindi ko pa pala na itatanong sa inyo kung bakit bigla na lamang kayong napasugod dito. Sasabihin ko po mamaya, Mang Crispin, pagkatapos niyo po siyang gamutin. Ang tinutukoy ni Lilith ay ang lalaking kasalukuyang ginagamot ng matanda. O siya, sige. Maupo muna kayo at tatapusin ko lang ito. Hinintay niyang matapos sa panggagamot ang matanda at nang makaalis ang lalaking ginagamot nito, ay ikinuwento niya na sa matanda ang lahat. Hindi ligtas kung mananatili kayo rito. May alam akong lugar na pwede niyong pagtaguan. Doon, tiyak na hindi kayo matutuntun ni Marcos. Subalit ngayon pa lang, ipapaalam ko na sa'yo. Malaki ang kakaharapin mong pagbabago sa lugar na tinutukoy ko. Nakahanda po ako sa kahit na anong pagbabago. Ang mahalaga sa akin ay ang kaligtasan ng anak ko. Naudlot ang iba pa niyang sasabihin matapos mahagip ng kanyang paningin ang biglaang pagkatumba ni Damian. Doon lang niya napansin na nangingitim na pala ang mga labi nito. Nang makita ni Mang Crispin ang itsura ng lalaki, ay kaagad nito yung nilapitan. May laso ng palasog tumama sa balikat niya. Kailangan niyang magamot
bago yung tuluyang kumalat sa katawan niya. Dahil hindi alam ang gagawin at sasabihin, nanatili lang siyang nakamasid habang natataranta ang matandang manggagamot. Makalipas ang ilang minuto, nakahinga siya ng maluwag matapos sabihin ni Mang Crispin na nasa maayos ng kalagayan si Damian. Kailangan din ang umalis dito sa lalong madaling panahon. Mahal na Reyna, paniguradong pinag-ahanap na kayo ng mga tauhan ni Marcos. Hindi malayong makarating sila rito anumang oras. Pagkasabi nun, ay naglakad ang matanda palapit sa isang bagay na natatakpan ng itim na tela. Nang alisin nito yon, ay tumambad sa kanyang paningin ang isang salamin. Nagtaka pa siya dahil nang tumapat siya roon ay wala siyang nakitang refleksyon niya. Ang bagay na ito, ang lagusan papunta sa lugar na sinasabi ko. Namangha si Lilith sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na napakahiwaga pala ng bagay na nasa kanyang harapan. Nilapitan niya yon at nang subukan niyang ipatong ang isa niyang kamay sa mismong salamin, ay tumagos lamang yon. Dala ng pagkagulat, kagad niyang binawi ang kanyang kamay. Mang Crispin, saan po galing ang salamin na ito? Sa isang aswang na mangkukulam na kalaban ng lolo mo. Dito siya pumasok noon para makatakas. Balak sanang sirain ni Marcelino ang salamin na ito para hindi na makabalik ang aswang. Subalit pinigilan ko siya. Sinabi kong ibigay na lang niya sa akin. Natigilan si Lilith sa kanyang narinig. Ibig sabihin, nandun ang aswang na yon sa lugar na pupuntahan namin? Ganun na nga, pero huwag kang mag-alala. Masyadong malawak ang pupuntahang lugar, kaya malabong makita niyo siya. Isa pa, ilang taon nang nakakaraan simula nang mangyari yon. Baka matagal na siyang patay, lalo na't nagawa siyang saksakin ng lolo mo sa dibdib bago makatakas. Kahit papano ay nabawasan ang nararamdaman niyang pagkabahala matapos marinig ang sinabing yon ng matanda. Mahal na Reyna, ano na po ang inyong desisyon? Aalis na po kami ngayon, Mang Crispin. Kayo na lang po ang bahalang magsabi kay Damian kapag nagkamalay siya. Pwede siyang wag sumunod kung gusto niya. Sige, ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo, Mang Crispin. Kung sakaling gustuhin mong bumalik, nakasulat dito kailangan mong gawin. Isang blankong papel at maliit na bote na may kung anong laman ang ibinigay nito sa kanya. Kailangan mo lang basahin ang papel na yan gamit ang likidong nasa loob ng bote para mabasa ang nakasulat. Nag-aalangan man, ngunit tinanggap pa rin yon ng mahal na Reyna. Paalam, Mang Crispin. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa muli, mahal na Reyna. Mag-iingat kayo. Nginitian ni Lilith ang matanda bago siya muling humarap sa salamin. Dahan-dahan niyang idinantay ang isa niyang kamay hanggang sa unti-unti yung lumubog. Nang mahigit kalahati na ng kanyang braso ang nasa loob ng salamin, ay biglang may malakas na puwersa ang humila sa kanya papasok. Napapikit siya nang maramdaman niyang para siyang bumubulusok sa kawalan. Pagkatapos ng mga pangyayaring yon, ay mabilis na lumipas ang 10 taon. Akin na yan! Baon ko yan eh! Sigaw ng 10 taong gulang na si Marcelo habang pilit na binabawi ang pagkain niyang bigla na lamang inagaw ng mga sutil niyang kaklase. Sa halip na ibigay, pinagtawanan lang siya. Hindi lang yun ang unang beses na pinagtripan siya ng mga ito. Sa katunayan, halos araw-araw ay ginagawa siyang katatawanan. Kung pwede nga lang, ay ayaw niya nang pumasok dahil walang gustong makipagkaibigan sa kanya. Akin na sabi yan eh! Nang mga sandaling yon, ay makikita na sa mga mata ni Marcelo ang galit. Ramdam niya rin na parang may kung anong gustong kumawala sa kanya. Nang mapagtanto niya
kung ano ang nangyayari, ay tumakbo siya palabas at nagtungo sa palikuran na nasa likod ng kanilang silid-aralan. Pumasok siya ron at kagad na isinara ang pinto. Ang kaninang galit na nararamdaman niya ay napalitan ng takot nang makita niyang nagkaroon siya ng matutulis na mga kuko at makapal na balahibo sa mga kamay. Dahil sa takot na baka may makakita sa kanya, hinintay niyang bumalik sa normal ang kanyang katawan bago siya lumabas. Pagbalik niya sa kanilang silid-aralan, kinuha niya lang ang kanyang bag at nagdesisyon ng umuwi kahit hindi pa oras ng uwian. Hindi ganong malayo ang kanilang bahay mula sa paaralan na kanyang pinapasukan, kaya makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad ay nakarating na kagad siya sa kanila. Otomatikong nagsalubong ang kanyang kilay nang maabutan niyang may bisita ang kanyang nanay, isang lalaki na sa hula niya ay edad 40 pataas. Sa kanya tumuon ang atensyon ng dalawa. Aba, ang aga mo yatang umuwi anak. Wala pang 11:30. Lumapit siya sa ina at yumakap. Nay, ayoko na po mag-aral. Palagi na lang po nila akong inaaway. Hindi na nagulat si Lilith sa kanyang narinig. Hindi yun ang unang beses na naglabas ng hinaing sa kanya ang anak patungkol sa mga nararanasan nito sa loob ng paaralan. Ilang beses na rin niyang kinausap ng maayos ang mga kaklase nito, subalit sadyang matitigas ang mga ulo. Anak, hindi ka pwedeng hindi mag-aral. Importante yun para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Hayaan mo. Bukas pagsasabihan ko ulit sila. Sige na anak, pumasok ka na muna sa kwarto mo. Tawagin na lang kita maya-maya. Sige po, Nay. Bago umalis, ay tumingin muna siya sa lalaking kausap ng kanyang nanay. Nagtama ang kanilang mga mata at nginitian siya nito. Bagamat mukhang mabait, nag-alangan siyang ngitian nito pabalik dahil estranghero pa rin ito sa paningin niya. Pagpasok niya sa kanilang silid, nagpalit siya ng damit at nahiga muna sa papag habang hinihintay na umalis ang bisitang lalaki. Nang marinig niya itong nagpaalam, ay saka lang siya lumabas. Nay, sino po yung lalaking yun? Isang mabuting kaibigan, anak. Damian ang pangalan niya. Bakit ngayon ko lang po siya nakita? At ngayon ko lang po naabutan dito? Madalas nasa eskwela ka kasi kapag dumadalaw siya, anak. Ah, kaya po pala. Maiba ko, anak. Ano ba talaga ang dahilan at umuwi ka ng maaga? Dati naman kahit inaaway ka ng mga kaklase mo, hinihintay mo pa rin matapos ang klase. Sabihin mo nga sa akin, anak. May nangyari na naman ba? Sunod-sunod na tumango si Marcelo bilang pagtugon sa kanyang ina. Ano nangyari, anak? May nakakita ba? May sinaktan ka ba? Wala po. Nagkulong lang po ako sa banyo. Ay, salamat sa Diyos. Mabuti naman kung ganun ang ginawa mo, anak. Pagkasabi nun, ay niyakap ni Lilith ang kanyang anak. Nay, ano po ba talaga ako? Bakit kakaiba po ako sa ibang mga bata? Halimaw po ba ako, Nay? Hindi, anak. Hindi ka halimaw. Kung ganun, bakit po hindi nila ako katulad? Dahil espesyal ka, anak. May mga bagay kang kayang gawin na hindi nila kayang gawin. Katulad po ba ng pagkakaroon ng itim na balahibo at matutulis na mga kuko? Kung hindi po ako halimaw, bakit takot na takot kang malaman nila tungkol sa sikreto natin? Dahil natatakot ako na baka hindi ka nila matanggap, anak. Baka gawan ka nila ng masama. At kapag nangyari yun, magiging halimaw ako at sasaktan ko sila. Ganun po yun, hindi ba? Hindi ka halimaw, anak. At hindi mangyayari yon. Paano niyo po natitiyak? Kanina lang po ay gusto nang kumawala ng pagiging halimaw ko. At gusto ko na silang saktan lahat.
Pero nagawa mong pigilan ang sarili mo, anak, hindi ba? Dahil hindi ka masamang tao. Pero hanggang kailan ko po kayang pigilan ang sarili ko, Nay? Paano kung tuluyan na po ako maging halimaw? At baka pati ikaw po ay masaktan ko. Dahil wala nang maisagot ang ginang, iniba na lamang ni Lilith ang usapan. Nagugutom na ako, anak. Tara, kumain na tayo. Sige po, Nay. Tamang-tama, nagugutom na rin po ako. Habang kumakain, ay napatingin si Marcelo sa mangilan-ngilang sugat ng kanyang nanay sa magkabilaan nitong mga braso. Maliliit lang ang mga yon, pero umaalingasaw ang masangsang na amoy. Nay, parang dumadami po yata ang mga sugat niyo ah. Isa lang yan nung una, hindi po ba? Oo, anak. Hindi ko nga alam kung na paano ito. Ang kate at kahit anong gawin kong linis, hindi pa rin nawawala ang amoy. Nay, saan niyo po ba nakuha yan? Hindi ko nga rin alam. Wala naman akong maalala na nasugatan ako o ano. Sa pagkakatanda ko, bigla na lamang itong sumulpot. Hindi po kaya tama ang sinabi nung matandang babae sa labas ng simbahan? Baka nga po, totoong may kumukulam po sa inyo. Ano ka ba naman, anak? Huwag kang basta-basta naniniwala sa mga naririnig mo. Baka naman may nakain lang akong bawal pala sa akin, kaya ako nagkakaganito. At isa pa, sino naman na mag-aaksaya ng oras para ipakulam ako? Si Ma'am Gloria po. Ang tinutukoy ni Marcelo ay ang babaeng amo ng kanyang nanay Lilith sa pinagtatrabahuhan nito. Pumapasok bilang isang tagaluto sa isang karinderya ang kanyang nanay. Bawiin mo ang sinabi mo, anak. Mabait na tao si Ma'am Gloria. Kita mo naman, halos hindi na ibang tao ang turing niya sa akin. Pati nga ikaw, binibilan ka niya ng laruan, hindi ba? Ewan ko, Nay. Pero iba po ang pakiramdam ko sa kanya. Kahit nung unang beses ko pa lang siya nakita. Sa tingin ko nga po, pakitang tao lang ang kabaitan na ipinapakita niya sa atin eh. Ilang segundong namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa bago muling nagsalita si Lilith. Ang mabuti pa, anak. Tapusin mo na yung pagkain mo. May pasok ka pa ngayong hapon, hindi ba? Bukas na lang po ako papasok, Nay. Sabado bukas, anak. Wala kayong pasok. Di sa Lunes na lang po. Papayag ako ngayon, anak. Pero sa susunod na linggo, dapat makumpleto mo na ang 5 araw. Bagamat tutol sa sinabi ng ina, wala siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Opo, Nay. Kinagabihan ng araw na yon, nagising si Marcelo sa kalagitnaan ng gabi dahil sa biglang pag-alulong ng mga aso sa paligid. Pagtingin niya sa kanyang tabi, nagtaka siya dahil wala ron ang kanyang nanay. Dali-dali siyang bumangon at lumabas ng silid. Nay, ano pong ginagawa niyo rito? Tanong niya nang maabutan niya ang ina sa kanilang kusina. Parang walang narinig na hindi siya nito pinansin. Sa halip, naglakad ito papalapit sa kinaroroonan ng mga kutsilyo. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang kumuha ito ng isa. Kasunod nun ay itinaas nito ang kamay na may hawak na patalim. Hindi alam ni Marcelo kung paano nangyari, pero bago pa man dumantay sa katawan nito ang hawak na bagay, ay mabilis na siyang nakalapit at nahawakan ang braso nito. Nagawa niya yung maagaw nang walang kahirap-hirap. Ang sumunod na nangyari ay bigla itong nawalan ng malay at bumagsak sa saig. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na siya nakatulog. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagulat siya dahil may isang itim na ibon ang bigla na lamang dumapo sa bintana nila. Palagi kasi yung nakabukas kahit gabi para pumasok ang sariwang hangin sa loob ng kanilang silid. Nang magtama ang mga mata nila ng ibon, parang bigla itong natakot at kagad na lumipad. Kinaumagahan, bakas ang pagtataka sa muka ng kanyang nanay nang makita siya nitong nagbabantay sa tabi. Anak, anong nangyari? Bakit
Parang ang sakit ng katawan ko. Nagtaka si Marcelo sa kanyang narinig. Nay, ibig sabihin wala po kayong maalala? Maalala ang alin, anak? Ano ba talagang nangyari? Hindi ko rin po alam kung ano nangyari. Basta nakita ko na lang po kayo sa kusina kagabi. Sa kusina? Anong ginagawa ko ron? Saglit na nanahimik si Marcelo. Iniisip niya kung sasabihin niya pa ba ang nangyari o hindi na. Anak, bakit hindi ka makasagot? Ano ba talagang nangyari kagabi? Nay, kumuha po kayo ng kutsilyo at nagtangkang magpakamatay. Mabuti na lang po at nagawa ko kayong pigilan. Nagulat si Lilith sa kanyang narinig. Ginawa ko yon, anak. Pero bakit wala akong maalala? Hindi ko rin po alam, Nay. Yun nga rin po ang ipinagtataka ko eh. Sigurado ka bang ginawa ko yun, anak? Baka nananaginip ka lang. Hindi po, Nay. Totoo pong nangyari yun. Hindi na muling nagsalita pa si Lilith. Sa halip, nilapitan niya si Marcelo at niyakap. Nay, natatakot po ako. Paano na lang po kung hindi po ako nagising kagabi? Paano po kung sa susunod na gawin niyo po yun, ay wala ako rito? Nanatiling walang imik si Lilith. Sinubukan niyang isipin ang nangyari, pero wala talaga siyang maalala. Dahil doon, isang desisyon na ang nabuo sa isip niya. Tumayo siya at lumapit sa tokador at may hinalungkat sa loob nun. Hinahanap niya yung papel at bote na ibinigay noon sa kanya ni Mang Crispin bago siya umalis. Nay, ano pong hinahanap niyo dyan? Huminto sa paghalongkat si Lilith nang makita niya ang hinahanap. Inilagay niya pala yon sa isang maliit na kahon. Ito, anak. Inilabas niya ang mga yon at pinakita kay Marcelo. Ano po mga yan, Nay? Sa halip na sagutin ang tanong ng anak, binuksan niya ang maliit na bote at maingat na pinatakan ng laman nun ang papel na ipinatong niya sa papag. Makalipas ang ilang segundo, lumitaw na ang nakasulat doon. Binasa niya yun isa-isa at nang matapos ay bigla na lang may lumitaw na lagusan sa kanilang harapan. Walang pagdadalawang isip na hinawakan niya sa kamay si Marcelo at sabay silang pumasok. Makalipas ang ilang minutong pagbulusok nila sa gitna ng karimlan, ay bigla na lamang silang bumagsak. Inaasahan ni Lilith na sa mismong bahay ni Mang Crispin sila babagsak, subalit laking gulat niya nang mapagtanto kung saan sila tumagos. Nasa loob sila ng palasyo, sa silid niya mismo. Nay, nasan po tayo? Ano po yung butas kanina? Ano po ba nangyayari? Mamaya ko na ipapaliwanag sa iyo, anak. Kailangan na muna nating makalayo rito. Walang paglagyan ang kabang nararamdaman ni Lilith ng mga sandaling yun. Siguradong katapusan na nila pareho kapag may nakakita sa kanilang dalawa. Dahan-dahan niyang binuksan ng pinto at nang matiyak na walang kawal na nakabantay sa labas, ay kagad niyang hinila si Marcelo. Ilang metro pa lang ang natatakbo nila nang biglang may 3 kawal na humarang sa kanilang daan. Nang makilala siya, ay kagad na humugot ng espada ang 3 at itinutok sa kanila. Akala ni Lilith ay katapusan na nila, subalit sa isang iglap ay bigla na lamang bumagsak ang 3 kawal. Pagtingin niya sa katawan ng mga ito ay may nakabaon na pana sa dibdib at ulo. Paglingon niya sa pinanggalingan ng pana, nakita niya si Damian na papalapit. Muntik na akong mahuli. Patawad, mahal na Reyna. Nagtaka si Marcelo sa kanyang narinig. Subalit bago pa man siya magkaroon ng tsansa na magtanong, ay hinila na siya ng kanyang nanay at muli silang tumakbo. Kasabay nila ang lalaking tinawag nitong Damian. Nang huminto sila para magtago, ay nilapitan siya nito. Hawakan mo ito. Kapag may lumapit, huwag ka magdadalawang isip na gamitin yan. Kailangan nating makakuha ng kabayo. Natulala si Marcelo nang iabot nito sa kanya ang hawak nitong espada. Gayunpaman, tinanggap niya pa rin yun kahit hindi niya alam
kung paano gamitin kung sakali. Makalipas ang ilang sandali, 2 kawal ang nakasakay sa kabayo ang napadpad sa kinaroroonan nila, at nang tuluyang makalapit ay kagad na sinunggaban ng lalaki ang isa sa mga ito. Nang bumaba ang isa pang kawal mula sa kabayo para tulungan ng kasama nito, ay mabilis siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan at humarang sa daan nito. Hinugot niya ang hawak na espada at inihanda ang sarili sa susunod na mangyayari. Nang sumugod ang kawal, ay kagad siyang natumba matapos niyang sanggain ang atake nito. Dahil doon, nabitiwan niya ang hawak niyang armas. Muli itong kumilos para sana tagain siya, subalit naudlot yun matapos may tumamang patalim sa mismong dibdib nito. Pag-aari ni Damian ang naturang patalim na tumama rito. Kailangan na nating umalis bago pa malaman ni Marcos na nandito kayo. Pagkasabi nun, ay sumakay ang lalaki sa kabayo, sabay lahad ng isang kamay sa kanya. Nag-aatubili niya yung inabot. Nang makasakay siya sa likuran nito, ay sumakay na rin ang kanyang nanay Lilit sa isa pang kabayo. Muli na namang nadagdagan ang tanong sa kanyang isipan matapos niyang makita kung gaano kagaling magpatakbo ng kabayo ang kanyang ina. Nagtuloy-tuloy ang kanilang pagtakas hanggang sa tuluyan silang makalabas sa isang malaking tarangkahan. Makalipas ang ilang oras na pagtakbo, huminto sila sa tapat ng isang bahay. Isang matanda ang kagad na sumalubong sa kanila at inanyayahan silang pumasok. Sabi ko na nga ba't nasa panganib kayo? Iba ang pakiramdam ko kanina, kaya sinabihan ko si Damian na puntahan kayo. Kung hindi siya nagpunta ron, hindi niya malalaman na nagbukas ka ng lagusan pabalik sa palasyo. Kung alam ko lang po na sa palasyo kami babagsak, hindi ko na po sana ginawa yon. Muntik na kaming mapahamak ng anak ko. Huli na para magsisi. Ang mahalaga ngayon ay nakaligtas kayo. Ano ba ang dahilan at bigla ka na pasugod, mahal na Reyna? Kailangan ko po ang tulong niyo, Mang Crispin. Pagkasabi nun, ay itinaas ni Lilit ang manggas ng suot niyang damit para makita ng matanda ang mga sugat niya sa braso. Isa itong kulang, mahal na Reyna. Kailan pa nangyari ito? Magsasalita pa sanang muli si Lilit, subalit naudlot yun dahil may narinig silang ingay na papalapit. Natuntun nila tayo. Kailangan niyo ng tumakas, kamahalan. Magmadali kayo bago pa nila kayo maabutan. Ikinalulungkot kong sabihin, pero kailangan kong sirahin ang salamin na ito kapag nakaalis na kayo. Yun lang ang paraan para hindi nila kayo masundan. Kailangan niyo po sumama sa kanila. Ako na po bahala rito. Ipinagtutulakan sila ni Damian palapit sa kinaroroonan ng salamin. Labag man sa loob nila, naiwan ang lalaki, ngunit wala silang mapagpipilian. Maraming salamat sa iyo, Damian. Utang namin sa iyo ang buhay namin. Nang mga sandaling yon, alam ni Lilit na posibleng yun na ang huli nilang pagkikita. Hanggang sa huli ay naging isang tapat itong tauhan sa kanya. Nay, ano po mangyayari dun sa lalaking naiwan? Papatayin po ba siya ng mga umahabol sa atin? Sino po ba yun? At saka, bakit mahal na Reyna po ang tawag niya sa inyo? At anong lugar po ba yung pinuntahan natin, Nay? Bakit gusto po nila tayong saktan? Sunod-sunod na tanong ni Marcelo sa kanyang nanay nang makabalik na sila sa kanilang bahay. Ikikwento ko sa iyo ang lahat, anak. Makinig kang mabuti, ha? Mabilis na tumango si Marcelo bilang pagtugon. Nagsimulang magkwento ang kanyang nanay at nakatanga lang siya hanggang sa matapos ito. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nalaman. Totoo po ba talaga ang lahat ng narinig ko, Nay? Parang ang hirap po kasing paniwalaan. Totoong totoo, anak. Lahat ng sinabi ko sa iyo ay yun ang naganap. Tumingin si Marcelo sa matandang kasama nila na nagngangalang Mang Crispin, ayon sa kwento ng ina.
Totoo po ba ang lahat ng sinabi ni nanay? Totoo yun, iho. Walang kasinungalingan sa mga sinabi niya sa'yo. Wala naman akong balak na ilihim sa iyo ang lahat, anak. Pero ang gusto ko sana, kapag nasa tamang edad ka na, saka ko sasabihin sa iyo. Pero dahil maagang hiningi ng pagkakataon, wala na akong mapagpipilian. Naiintindihan ko na po ngayon kung bakit may kakaiba sa akin at kung bakit palaging dinadalaw ni Kuya Damian si nanay. May dahilan pala ang lahat. Walang ibang ginustong nanay mo kung hindi ang mailigtas ka. Mas pinili niyang umalis sa palasyo at tumira rito para lamang sa iyo. Ngayong nasa panganib ang buhay niya, sana gawin mo rin ang lahat para mailigtas siya. Parehong nagtaka si Marcelo at Lilith sa sinabing yon ni Mang Crispin. Ano po ang ibig niyong sabihin, Lolo? Sa pagkakataong ito, ikaw lang ang makakatulong sa nanay mo, mahal na prinsipe. Nasa loob ng katawan mo ang kakaibang lakas na kayang tumalo sa kahit na anong uri ng mangkukulam. Pero bago ang lahat, kailangan muna nating alamin kung sino ang may gawa nito sa mahal na reyna. Siya lang ang makapagbibigay sa atin ng lunas na kakailanganin para gumaling siya at ang mga sugat niya sa katawan. Paano ko po gagawin yun? Hindi ko po alam. Natatakot po ako sa posibleng mangyari. Kailangan mong labanan ang takot mo, mahal na prinsipe. Dahil kapag nagpadala ka sa takot, kukontrolin ka ng iyong kapangyarihan at kapag nangyari yun, hindi maganda ang magiging kalalabasan. Wala nang ibang paraan para gumaling ako. Baka may alam ka pang ibang lunas, Mang Crispin. Masyadong delikado yung sinasabi mo. Wala nang ibang paraan, mahal na reyna. Nasa kamay mismo ng mangkukulam ang lunas na kakailanganin natin. Ang tanging magagawa ko lang sa ngayon ay sumaklolo sa oras na muli ka na naman niyang paglaruan. Lolo, makakaya ko po ba talagang talunin ng mangkukulam na may gawa po nito kay nanay? Oh, mahal na prinsipe, kailangan mo lang magtiwala sa iyong kakayahan. Kung ganon, pumapayag na po ako. Kung yun lang po ang tanging paraan para mailigtas ko po si nanay, gagawin ko. Huwag anak, ayos lang sa akin kung hindi ako gumaling. Ang mahalaga ay ligtas ka. Nay, buo na po ang desisyon ko. Hindi niyo na po ako mapipigilan. May tao ba kayong pinag-iinalaan na maaaring gumawa nito sa nanay mo? Tumingin muna si Marcelo sa kanyang nanay bago sumagot. Opo, si Ma'am Gloria po. Amo po siya ni nanay. May hawak ba kayong kahit na anong bagay na pag-aari nitong tao na sinasabi mo? Kailangan ko ng kahit na anong bagay na pag-aari niya para malaman ko kung mangkukulam nga ba siya o hindi. Marami siyang damit na binigay sa akin, mga pinaglumaan niya. Sa totoo lang, napakabait niya sa akin, kaya parang hindi ko kayang maniwala na siya ang posibleng may gawa nito sa akin. Iyang suot niyo po ngayon, hindi po ba galing po sa kanya yan, Nay? Sunod-sunod na tumango si Lilith. Maaari ko bang hawakan, kamahalan? Sige po, Mang Crispin. Bahagyang lumapit ang matanda at hinawakan ang laylayan ng damit ng kanyang nanay. Ano po nakita niyo, Lolo? Tanong niya matapos bitiwan ni Mang Crispin ang damit ng kanyang nanay. Tama ka sa hinala mo. Ang may-ari ng damit na ito ay isang matandang mangkukulam na nagtatago sa isang magandang muka. Pagkasabi nun ay tumingin ang matanda sa nanay niya. Natatandaan mo pa yung sinabi ko sa'yo nung araw bago kayo umalis, mahal na reyna? Yung tungkol sa aswang na mangkukulam na tumakas nun. Siya at itong si Gloria na tinutukoy nyo ay iisa. Inggit ang nakikita kong dahilan kung bakit niya ito ginawa sa'yo. Nagagalit ang mga mangkukulam kapag may nakikita silang mas maganda sa kanila.
Yung sinasabi niyong may-ari ng mahiwagang salamin? Tama ka. At hindi ko inaasahan na buhay pa rin pala siya hanggang ngayon at nagtatago na sa ibang katawan. Dahil nagugulumihanan, hindi napigilang sumingit ni Marcelo sa usapan ng dalawa. Tama po bang narinig ko? Aswang namang kukulam si Mang Gloria? Oo, mahal na prinsipe. Pero wala kang dapat na ipag-alala. Nagawa na siyang talunin noon ng Lolo Marcelino mo gamit ang kapangyarihang yan. Kaya malaki ang tiwala ko na makakaya mo ring gawin ang ginawa niya. Siya po ba matinding nakalaban ni Lolo Marcelino? Oo, mahal na prinsipe. Siya rin ang tinitingala at itinuturing na pinuno ng mga aswang noon. Nang maglaban sila ni Marcelino, nagawa niyang makatakas matapos siyang masaksak ng lolo mo. Maaari ko po bang malaman kung paano po nagkaroon ng ganitong kapangyarihan si Lolo Marcelino? Masalimuot ang nakaraan ng lolo mo. Biktima siya ng eksperimento ng mga gustong mag-angkin sa banwa. Binatilyo pa lang daw siya noon nang dukutin siya at dinala sa isang lugar. At doon, sa pilitan na hinaluan ng dugo ng oso ang kanyang dugo. Sobrang natakot siya nung una sa mga pagbabago sa katawan niya. Pero sa huli, nagawa niyang kontrolin ang kanyang pagiging halimaw at ginamit niya yon para tumulong na magkaroon ng kapayapaan ng banwa. Siya rin mismo ang pumatay sa mga taong gumawa nun sa kanya. Natulala si Marcelo sa kwentong kanyang narinig. Parang nakikita niya sa kanyang isipan ang hirap na pinagdaanan ng kanyang lolo Marcelino. Magsasalita pa sana siya, pero naunahan siya ng kanyang nanay. Hindi mo kailangan maging bayani katulad ng lolo mo, anak. Ilalagay mo lamang ang sarili mo sa panganib. Walang imik na nagkatinginan na lang sila ni Mang Crispin dahil sa sinabing yon ng kanyang nanay. Matapos mamayani ang katahimikan sa pagitan nilang tatlo, ay isang itim na ibon na galing sa bubungan nila ang nakita niyang lumipad palayo. Kinagabihan, saktong 12:00 ng hating gabi, ay muli na namang umalulong ang mga aso. Kasunod nun, biglang bumangon ang kanyang nanay sa higaan at tila wala sa sarili na naglakad palabas ng silid at nagtuloy-tuloy sa pintuan. Wala po ba tayong gagawin? Tanong ni Marcelo kay Mang Crispin nang makita niyang lumabas na ng bahay ang kanyang nanay at tinatahak ang direksyon na papunta sa kakahuyan. Susundan natin siya. Ihanda mo ang sarili mo dahil posibleng makaharap mo na ngayon ang mangkukulam. Tandaan mo, mahal na prinsipe, nasa kanya ang lunas para tuluyang gumaling na ang nanay mo. Dahil sa sinabing yun ni Mang Crispin, ay biglang nag-umapaw ang determinasyon niyang talunin ang mangkukulam. Pagdating nila sa kakahuyan, nagkubli sila sa isang puno. Ilang metro ang layo mula sa kinatatayuan ng kanyang nanay. Makalipas ang ilang sandali, isang itim na ibon ang nakita nilang lumapit at biglang naging isang matandang babae na may mahabang buhok na kulay puti. Akala ko po, si Ma'am Gloria ang mangkukulam. Siya nga, ang nakikita mo ngayon ay ang totoo niyang itsura. Ito na ang pagkakataon mo, mahal na prinsipe. Lumabas si Marcelo mula sa pinagtataguan at pinukaw ang atensyon ng matandang mangkukulam. Hoy! Mangkukulam! Layuan mo ang nanay ko! Ako ang harapin mo! Humarap sa kanila ang matanda at sa pagtataka niya, hindi niya man lang kinakitaan ng pagkabigla ang mukha nito. Parang inaasahan na nito ang kanilang presensya. Ang mga sumunod na nangyari ay hindi niya napaghandaan. May binigkas na mahiwagang salita ang matanda at bago pa niya mahulaan kung ano ang balak nitong gawin, ay mabilis na nitong nahawakan sa kamay ang kanyang nanay at sa kahinilan ng may lumitaw na lagusan sa harapan nito. Kasunod nun, sabay na naglaho ang dalawa sa paningin nila. Lolo, saan po sila nagpunta? Sa banwa, nakapagtataka.
Hindi siya nagulat nang makita tayo. Parang sinadya niyang sundan natin ang nanay mo para malaman natin kung saan niya dadalhin. Mukhang may alam siya sa totoo niyong pagkatao. Parang alam ko na po kung paano niya nalaman. Kahapon, pagkatapos niyo pong sabihin sa akin ng lahat, may nakita po akong itim na ibon na lumipad palayo. Kung ganon, kaya niya dinala ang nanay mo para sumunod ka. Sa tingin ko, balak niyang makipagtulungan kay Marcos. Ano po ang gagawin natin ngayon, Lolo? Wala na tayong mapagpipilian, mahal na prinsipe. Kailangan natin bumalik sa banwa para iligtas ang mahal na reyna. Hindi lang isang kalaban ang kakaharapin mo pagdating natin doon. Nakahanda ka ba? Nakahanda na po akong harapin ng lahat, Lolo. Nang marinig ang sinabing niyang yon, ay may binigkas na mga kataga si Mang Crispin at ilang sandali pa ay lumitaw na ang lagusan sa harap nila. Naunang pumasok ang matanda at sumunod siya. Bumulusok sila sa kawalan hanggang makarating sa kanilang destinasyon. Ilang kawal ang naabutan nilang naghihintay at kagad na itinutok ng mga ito ang hawak na armas sa kanilang dalawa. Bumukas ang pintuan at mula roon ay pumasok ang matandang mangkukulam kasama ang dalawa pang lalaki. Maligayang pagbabalik, mahal na prinsipe. Hinahanap mo ba ang inang reyna? Tumuon ang atensyon niya sa lalaking nagsalita. Base sa kasuotan nito, masasabi niyang ito ang kasalukuyang hari, ang kanyang tiyo Marcos. Hindi ako nagpunta rito para makipag-agawan sa trono. Gusto ko lang bawiin si nanay at makuha ang lunas mula sa mangkukulam na yan. Pagkasabi nun, ay itinuro niya ang matandang mangkukulam na noon ay nakangisi sa kanya. At sa tingin mo ba, papayag ako sa gusto mo mangyari? Hindi ka na makakalabas ng buhay sa silid na to. Naikuyom ni Marcos ang kanyang mga kamao nang dahil sa labis na galit. Inaasahan niya ng masama ang ugali ng kanyang tiyuhin, pero hindi niya akalain na higit pa pala sa inaasahan niya ang taglay nitong kasamaan. Napakasama mo! Hindi ako papayag na magtagumpay ka sa mga plano mo! Pagkasabi nun, ay inilabas niya ang matutulis niyang mga kuko. Dakma at kalmot ang ginawa niya sa bawat kawal na nagtangkang umatake sa kanya. Naging napakabilis ng kanyang mga pagkilos at nagulat na lamang siya nang nakahandusay na lahat ang mga tauhan ng hari. Ibigay mo sa akin ang kailangan ko at aalis na kagad kami! Sa halip na si Marcos, ay ang lalaking nasa tabi nito ang nagsalita. Kailangan mo muna kaming talunin bago mangyari ang gusto mo. Pagkatapos nitong sabihin ang mga katagang yon, ay bigla itong nagpalit ng anyo at naging isang nakakatakot na nilalang. Dahil hindi nagulat si Marcos sa ginawang yun ng lalaki, duda siyang matagal na nitong alam ang tungkol doon. Magsasalita sana siya, subalit bago pa man niya maibuka ang kanyang bibig, ay naunahan na siya ni Mang Crispin. Napakasama mo, Marcos! Itinuturing mong kalaban ng mga kadugo mo at tinuring mo naman nakakampi ang mga nilalang na sadyang dahilan kung bakit nawala ang mga magulang nyo. Paano mo nagawa ito? Simple lang. Dahil tinulungan nila ako sa mga gusto kong mangyari. Aanin ko ang mga kadugo ko kung sagabal naman sila sa mga plano ko. Napatiim ng bagang si Marcelo sa kanyang narinig. Hindi ka karapat dapat na maging hari. Masyado kang makasarili. Oras na para matapos ang kasamaan mo. Sa halip na masindak, ay humalakhak pa ang lalaki at pagkatapos ay inutusan ng mga aswang at ang matandang babae na atakihin siya. Sinugod siya ng aswang at nagpambuno silang dalawa, kuko sa kuko, lakas sa lakas. Bagamat di hamak na mas malaki ito sa kanya, hindi pa rin siya nagpatinag. Sa kalagitnaan ng paglalaban nilang dalawa, bigla na lang niyang naramdaman
na parang may kung anong hindi nakikitang bagay ang pumulupot sa kanyang katawan hanggang sa hindi niya na magawang makagalaw. Sa dulo ng kanyang mga mata, naispatan niya na ang babaeng matanda ang may kagagawan nun sa kanya dahil patuloy sa pagbuka ang bibig nito na may sinasambit na mga salita. Dahil hindi makagalaw, hindi niya nagawang makailag nang atakihin siyang muli ng aswang. Sa balikat siya nito sinunggaban na kanyang ikinasigaw. Nakita niyang sinubukang pigilan ni Mang Crispin ang mangkukulam, subalit hindi ito nagtagumpay. Sinakal ng matandang babae ang albularyo at inihagis sa kung saan. Dahil sa nasaksihan, parang may biglang nabuhay na kung ano sa kanyang katawan. Kusa siyang nakawala mula sa orasyon ng mangkukulam matapos niyang maramdaman na unti-unting nagbabago ang kanyang katawan hanggang sa maging isa siyang malaking oso. Dinakma niya ang mangkukulam gamit ang isa niyang kamay at pinisilyon ng sobrang higpit. Pagkatapos ay ibinalibag. Nang ang aswang naman ang aatake sa kanya, ay humarap siya rito at umatungal ng malakas. Sa sobrang lakas ng ginawa niyang pag-atungal, inilipad ang aswang at humampas sa dingding. Nilapitan niya ito at sinunggaban sa leeg. At pagkatapos, iwinasiwas niya sa ere habang nakabaon ang matutulis niyang mga pangil sa balat nito. Binitiwan niya lamang ang aswang nang makita niyang tumakbo si Marcus. Nang habulin niya ang lalaki, ay ilang kawal ang humarang sa kanya. Bagamat nakaumang ang armas ng mga ito sa kanya, ay wala ni isa sa mga ito ang nagtangkang sumugod sa kanya. Kaya hindi rin siya gumawa ng hakbang para atakihin ng mga ito. Nagpatuloy siya sa pagsunod kay Marcus hanggang sa makarating sila sa kulungan kung saan naroon ang kanyang nanay. Kagad nitong itinutok ang hawak nitong espada sa leeg ng reyna. Huwag kang nalapit! Kung ayaw mong... Hindi na natapos pa ni Marcus ang iba pa nitong sasabihin dahil bigla na lang may espadang tumagos mula sa likuran nito. Nang bumagsak ang lalaki, ay doon lang nakita ni Marcelo kung sino ang sumaksak dito. Yun ay walang iba kundi si Damian. Hindi siya makapaniwala na buhay pala ang lalaki, pero bakas sa itsura nito na dumaan ito sa labis na pagpapahirap dahil duguan ang mukha nito at puro sugat sa katawan. Bumalik si Marcelo sa pagiging tao at kagad na nilapitan ang kanyang nanay matapos niyang makita na pati ang mukha nito ay tinubuan na rin ng sugat. Kailangan niya na magamot bago pa lumala ng tuluyan ang kalagayan niya. Nang marinig ang sinabi niyang yon, ay kagad na kumilos si Damian at binuhat ang reyna palabas ng kulungan na yon. Kagad silang hinarang ng mga kawal. Bilang mga kawal ng palasyo, obligasyon niyong protektahan ang mahal na reyna at ang mahal na prinsipe. Ibaba niyo ang mga sandata niyo. Napansin ni Marcelo na natigilan ang mga kawal at ilang sandali pa ay isa-isang nagbaba ng sandata sabay-sabay na humingi ng kapatawaran sa kanila habang nakayuko ang mga ulo. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang makabalik sa silid ng kanyang pinanggalingan. Pagdating nila ron ay naabutan nilang sinasakal ng mangkukulam si Mang Crispin at paulit-ulit na tinatanong kung nasaan ang lagusang salamin. Mukhang balak na naman itong tumakas. Nang makita siya nito, ay kagad na rumihistro ang takot sa mukha nito. Hinugot niya ang espada ni Damian at naglakad palapit sa mangkukulam. Kung gusto mong makaalis dito, sabihin mo sa amin kung paano gagaling si nanay. Lumapit ang matandang mangkukulam sa kanyang nanay at pinahiran ng laway ang tiyan nito. Makalipas ang ilang saglit, isang bangaw ang lumabas mula sa bibig ng reyna at pagkatapos nun ay biglang naglaho ang mga sugat nito sa katawan. Iwinasiwas niya sa ere ang hawak na espada at hinati sa dalawa ang insektong galing sa loob ng katawan ng kanyang nanay. Pagkatapos nun, humarap siya sa mangkukulam at muling itinutok dito ang hawak na armas. Hindi ko pwedeng tuparin ang sinabi ko sa iyo kanina.
Masyado ka ng maraming nabiktima. Kailangan mong pagbayaran ng lahat ng ginawa mo. Dahil sa sinabi niyang yon, biglang nagalit ang matandang mangkukulam at biglang nagpalit ng anyo at naging isang aswang. Sinubukan siya nitong atakihin, subalit bago pa man ito tuluyang makalapit sa kanya, ay naiwas-iwas niya na kagad sa ere ang hawak na matalas na espada. Bumagsak ang ulo nito bago sumunod ang katawan. Lihim siyang nagulat sa kanyang ginawa. Balak niya lang sana ay tamaan sa kung saan ang aswang. Ngunit hindi niya alam kung paanong nangyari na nagawa niya itong pugutan ng ulo. Pambihira! Bigla ko nakita sa'yo si Marcelino. Ganyan na ganyan ang ginagawa niya sa mga aswang na nakakalaban niya noon. Ang totoo po niyan, Lolo. Hindi ko rin po alam kung paano ko po nagawa yun. Para bang kusa na lang pong kumilos sa mga kamay ko. Baka tinulungan ka ni Marcelo, ang iyong ama. Minsan na kasi siyang natakasan ng matandang aswang na ito. Tiniyak niya ngayon na hindi na ulit mangyayari yon. Biglang nagkamalay ang kanyang nanay at dito tumuon ang atensyon nila pareho. Nay, kumusta po ang pakiramdam niyo? Bago sagutin ang tanong niya, ay tumingin muna ito saglit sa paligid. Anong nangyari? Tama ba itong nakikita ko? Nasa palasyo tayo. Opo, Nay. Dinala po kayo ng mangkukulam dito. Sumunod po kami ni Lolo Crispin para iligtas ka. Nang marinig ang sinabi niya, ay bigla itong nataranta. Hindi na dapat kayo sumunod dito, anak. Masyadong delikado. Baka makita kayo ni Marcos. Nay, huminahon po kayo. Wala na po sila. Patay na po. Nagtataka siya nitong tinignan. Anong ibig mong sabihin, anak? Mahabang kwento po, Nay. Ang mahalaga, magaling na po kayo ngayon. Tinignan nito ang sariling mga braso matapos marinig ang sinabi ng kanyang anak. Anak, nagawa mo? Sa halip na sagutin ang tanong ng ina, ay tumingin siya sa bangkay ng aswang. Tumingin din ito doon. Ibig mo bang sabihin, anak? Siya yan? Opo, Nay. Sino yung isa? Tumingin ang reyna sa isa pang bangkay na nasa isang tabi. Dahil hindi alam ni Marcelo ang pagkakakilanlan ng isa pang aswang, kaya tumingin siya kay Mang Crispin. Si Gregorio ang isang yan, mahal na reyna. Ang punong ministro? Siya nga, mahal na reyna. At matagal na palang alam ni Marcos na aswang si Gregorio. Sila marahil ang nasa likod ng mga pag-atake sa labas ng banwa. Mabuti naman at natapos na ang kasamaan nila. Salamat sa Panginoong Diyos. Magkakaroon na ulit ng kapayapaan ng banwa at ang mga tao sa loob at labas ng kaharian. At higit sa lahat, ligtas ka, aking anak. At ligtas na din po kayo, Nay. Pagkasabi nun, ay lumapit siya sa ina at yumakap dito. Ligtas na ulit kayong manatili rito, mahal na reyna. Hindi nyo na kailangan magtago pa sa ibang lugar. Kailangan kayo ng banwa. Yun nga rin ang nasa isip ko, Mang Crispin. Bumitaw sa pagkakayakap si Marcelo at tumingin sa reyna. Ibig niyo po bang sabihin, Nay? Hindi na po tayo uuwi sa bahay natin? Anak, ito ang totoo mong tahanan. At isa pa, wala na rin namang lagusang salamin, kaya malabo na tayong makabalik. Mahal na reyna, hindi ko po binasag yung salamin. Itinago ko lang po sa ilalim ng higaan ni Mang Crispin para hindi nila makita. Sabay-sabay silang napalingon dahil sa sinabing yun ni Damian. Totoo po? Oo, mahal na prinsipe. Gayunpaman, hindi ka pa rin pwedeng umalis at manatili sa ibang lugar. Dito ang inyong tahanan. Kapalaran mong pamunuan ang kahariang ito. Naiintindihan ko po.
Pero, pwede naman po siguro akong pumasyal-pasyal doon, hindi po ba? Wala ako sa lugar, mahal na prinsipe, para magdesisyon. Tumingin si Marcelo sa kanyang nanay. Nay, pwede po ba? Oo naman anak, at sasamahan pa kita. Napangiti siya matapos marinig ang sinabing yon ng kanyang ina. Talaga po, Nay? Oo naman anak, kung saan ka masaya, masaya na rin ako. Nay, maraming salamat po! Sa labis na tuwa, ay muli siyang yumakap sa ina. Nang mga sandaling yon, batid ni Marcelo na kahit gaano pa kabigat ang responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat, kakayanin niya yon dahil palaging nandyan para sa kanya ang kanyang ina. Magmula noon, bumalik na ang kasaganahan at kapayapaan sa loob at labas ng palasyo. Wala nang aswang o mga mangkukulam na magbabalak na pabagsakin ang reyna at ang mahal na prinsipe. Hindi nagtagal, sa tulong ng gabay ni Mang Crispin at Damian at pagpapalaki ng maayos ng inang reyna kay Marcelo, ay kinoronahan ito bilang bagong hari ng banwa at tuluyan na rin niyang nakontrol ang kanyang dugo ng oso sa kanyang katawan. Sa kabila ng katahimikan na kanilang tinatamasa, hindi pa rin sila nagpakampante dahil alam nila na posibleng nakabantay lang at nagkukubli sa dilim ang mga masasamang nilalang na gustong kunin sa kanya ang dugo ng ginintuang oso at ang trono ng hari. Ngunit sa kabila noon, naniniwala siya na hanggang namamayani ang katapatan at pagmamahalan sa palasyo, ay walang kahit na anong puwersa ng kadiliman ang mananalo sa kanila.